Breaking news mga kababayan, ako po, eto na. Gustong-gustong marinig ng mga kababayan natin. PRRD, lalaya na di umano. Mga kababayan, hindi na lang ako yung nag-iisang nagsasabi na si Tatay Digong ay lalaya na. So ngayon mga kababayan, ito yung kumakalat na balita. Di umano. Mga kababayan, na si PRRD ay palalayain ng ICC dahil nga po sa kakulungan ng mga ebidensya laban sa kanyang kaso na crimes against humanity. So ngayon mga kababayan, dito po si Coach Oli. Panoorin nyo, kilala po natin ito na isa po sa mga magagaling na banateros na angkor ng SMNI. So ngayon mga kababayan, ano ba itong kumakalat na ito? Na si Tatay Digong ay papalayain na ng ICC. Mga kababayan, take note, hindi na lang ako yung nagsasabi dito, meron na akong kasama na magsasabi na si Tatay Digong ay lalaya na. Ito po mga kababayan, panoorin nyo hanggang dulo kasi magugulat po kayo. Ito po. Nako, gustong-gusto ng mga kababayan natin ito. Ito na ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na lalaya na talaga si Tatay Digong. Ito po, isang taon na pong nasa dahig si PRRD. At nakakalungkot man, yung matanda ay ginawa ng lahat para sa bayan natin, tapos trinaydor pa siya nitong si Bongbong Marcos. Bagamat ganun man, nito kumakalat ito yung mga sabi-sabi. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nadinig nyo na rin ba ito? Dahil nakarating sa akin, hindi po natin alam kung ito ay totoo, pero malaki ang tsansa, di umano, na makalaya na si PRRD. Sana tama yung nakarating na balita sa atin, at kung nakarating man sa inyo, magpatuloy tayong umasa at huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pangyayaring ito. Isang taon na mula nang maganap ito sa loob ng isang eroplano sa NAIA. A warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing noon sa Hong Kong. Inaresto dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber noong March 14, 2025. Ang Rodrigo Roa Duterte. Isang taon matapos maaresto si Duterte, nagsama-sama ang mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City at ipinagdasal ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Ako, eto sakto yung sinabi ni BP Sara. Alam nyo, hindi namin nasasabi to dahil kami maka-Duterte. Kung just in case may mangyari dito, mangyari ito kay Bongbong Marcos, itaga nyo sa bato. Tandaan nyo tong sasabihin ko rito. Hindi rin ako papayag. Sasabihin ko mali din yun. Bakit nyo diyan iimbestigahan? Alam niyo mga kababayan, totoo ito. Hindi rin ako papayag. Mga kababayan, halimbawa lang. Si BBM aarestuhin ng ICC. Kung sakali lang na arestuhin ito, gaya ni Tatay Digong, tandaan nyo rin ito. Hindi rin ako papayag na si BBM ay malitis doon. Yan po ang paninindigan ko. Hindi dahil taga-suporta ako ni Tatay Digong.
papayag na ako na si BBM ay maaresto ng ICC. Litisin dito sa bansa natin dahil nandito ang jurisdiction. Ang ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Sabi nga ng Malacanang nananatili na si BBM ay hindi papayagan na sasali sa ICC. Ibig sabihin mga kababayan, si BBM takot din na mahuli ng ICC. Kaya nga ayaw nilang magmiyembro ng ICC, pero si Tatay Digong pinahuli. Yun ang kabaliktaran. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Politika ang motibo. Kaya si Tatay Digong nandun sa ICC. Di ba, mga kababayan? Pagkakampi ka sa mga dilawan, tangalista, bobolista, sasabihin mo, ay tama yan. Tama na si Duterte ay nahuli. Uuwi na nakagarapon. Ganon yung mga tangalista, bobolista, pinkilista, at mga satanista na kung sino mang manicurista na yan, mga kababayan ko. O, di ba? Kaya itong si Tatay Digong, mga kababayan, makakauwi. Tayo ay sama-sama na manalig dito. Ipanalangin natin sa Panginoong Diyos na si Tatay Digong ay makauwi pa ng Pilipinas. Lalo na pag si Sara Duterte ay talagang manalo sa 2028. Unang araw pa lang, uuwi na si Tatay Digong. O ngayon, tuloy po natin mga kababayan, okay? Ito po. Dito nangyari. Filipino citizen. Dapat Pilipino ang mag-iimbestiga. Pilipino court ang may jurisdiction. Yun po ang issue dito. Hindi issue dito kung Duterte yan o Bongbong Marcos. Kaya baka sasabihin nyo, bias ako. Hindi po ako bias. O, kita nyo mga kababayan, pati itong si Coach Oli. Pati ako mga kababayan, hindi ako bias. Kung sakali, di ba? Walang jurisdiction talagang ICC dito. Tandaan nyo po yan, kung halimbawa si BBM hulihin ng ICC, hindi din ako papayag. Paglalaban ko din na yung ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Ulitin ko, hindi porke talagang mahal na mahal ko si Tatay Digong. Isa akong matagal ng taga-suporta niya dahil gusto ko ang kanyang pamamalakad. Na yun din ang sinang-ayunan ng maraming mga Pilipino. Ngayon kasi mga kababayan, napupolitika. Tignan nyo po yung nangyari. Si Trillanes, itinanggi na nakikipag-ugnayan sa ICC. Ay naka-naka mga kababayan, binulgar ni Boying Rimulya na nag-usap-usap sila sa kanyang bahay sa mga ICC investigator na si Trillanes talagang asikasong-asikaso ang mga ICC at allegedly may 2 million na dolyares ang ipinamudmud ng Trillanes na ito na yun naman ay kumokonek sa mga sinalaysay ng mga Marines. So, ang nangyayari ngayon mga kababayan, gaya ng nangyari kay Gutesa, ginigipit ngayon ng NBI. Sabi nga ni Atty. Baligo, ops, teka lang. Tila, bakit ganito? Ganun din ang sabi ni Marcoleta. Kung sino pa ang mga nagsasabi, nagsusumbong, kung sino mga magnanakaw, yun ang ginigipit at kinakasuhan. Tignan nyo si Marcoleta ngayon. Ginigipit din. Si Marcoleta, tinaguri ang Terminator ng Senado dahil kinakatakutan ng mga buhayang politiko. Lalong-lalo na yung mga paborito, maleta. Yung mga maleta boys, kinakatakutan si Marcoleta. Lalong-lalo na pag ito naging vice president, tapos lahat kayo. Yan ang totoo. Itaga nyo sa bato. Okay, tuloy pa natin. Ito po.
kahit kanino po. Yan lang naman ang hinihingi eh. Kung may kailangan panagutan si PRRD, panagutan ni PRRD dito. Hindi doon. Alam nyo, tama yun mga kababayan, kung sakali, na totoo na may kasalanan si Tatay Digong, panagutan niya dito. Dito, litisin sa ating lokal na hustisya. Hindi sa mga hustisya ng banyaga. Anong kinalaman ng mga banyagang yan sa ating kultura at batas sa Pilipinas? Eh kung ano lang ipakita ni Trillanes, eh yun yung pinaniniwalaan nila. Kung ano lang yung mga witness na pinakabig nila ng pera. Tignan nyo yung nagrarally sa EDSA na anti-Duterte. Abay, biglang nakita sa The Netherlands, nagsisisigaw dun ng ikulong, ikulong, ikulong. Gumaganon kay Tatay Digong, tapos sasabihin niya, ito ang gusto ng Diyos ko. Pinatigil ang ulan. Pinatigil ang araw. Nilimliman kami. Yan ang gusto ng Diyos ko. Sabi ng matandang yun na kamukha ni Mura. Napamura tuloy ako. Mga kababayan, tuloy pa natin ha. Ito po. Na, mahehetot natin sa mga tangalista dito. May punto po talaga. Sakto yung sinasabi ni BP Sara. Kaya po yung nangyari na yan ay lehitimong kidnapping yan. At ako, nagre-request ako sa iyo, BP Sara, panagutin mo ang mga taong involved dito. O, ayan mga kababayan. O, Sara Duterte, inihiling ko din sa'yo. Kung sakali ikaw yung maging Pangulo at ang Vice-Presidente mo si Marcoleta, panagutin mo ang mga bumastos, umapi, umalipusta kay Tatay Digong na iyong ama bilang presidente, iganti mo ang mga Pilipino dahil sa ginawa nila sa ating paboritong presidente na magaling. Magaling eh. Sino bang makakatumbas sa diskarte ng ating Pangulong Duterte? Wala. Lalong-lalo ngayon mga kababayan. Lalong-lalo na ng pandemic. Hindi tayo nagutom. Talagang binusog ni Tatay Digong ang mga Pilipino. Eh paano kung ibang presidente ang naging Pangulo nun? Yari. Tegi ang mga Pilipino. Baka kumakain na ng bato. O ngayon mga kababayan, nagkaroon ng oil crisis dahil po sa digmaan sa gitnang silangan. Ang Amerika, Israel, binabakbakan ang Iran. Eh yung Iran, hawak niya yung Sea of Hormuz ba yun? Yung lagusan ng lahat ng mga cargo ship na naglululan na daanan ng mga langis. Eh dahil dyan, bumulusok ang presyo ng produktong petrolyo. Eh ngayon, magkano na? Diesel 93. Eh baka umabot ng 100 sa bukas. Eh kung tatagal pa yung gera, eh baka umabot ng 200, magkahetot-hetot. Tapos sasabihin, we are in good shape. Laging ganun, we are in good shape. Eh, yung OFW nakanganga doon. Tago-tago na lang kayo. May libre tawag naman. Eh, naka-naka yung Singapore, UAE. Yung mga na-stranded sa digmaan ng mga Pilipino doon sa UAE, hinatid na mga bansang ito. Naawa sa mga Pilipino, pero ang sariling bansa ng gobyerno ng Pilipinas, wala. Tapos aangkinin na pinauwi niya yung pinauwi ng UAE. Nagreklamo ang mga Pilipino na sana iyan na. Diba? Sabi na, welcome to the Philippines. Thanks to the government. Naku, yawa. Tuloy pa natin. Kasi hindi po pwede na hindi matuturuan ng leksyon yan dahil magpapaulit
paulit-ulit po yan. Tuwing kalaban sa politika, ipadadala sa ibang bansa. Hindi na po iiral ang due process sa Pilipinas. Yan po ay nagmimistulang martial law. Hindi mo na pahaharapin sa korte. I-airport to airport mo lang. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Meron talagang trend itong Marcos patungkol sa airport. Si Ninoy Aquino pinatay sa airport. So from ibang bansa, dinala si Ninoy Aquino sa kabilang buhay. Ganyan din ang ginawa kay PRRD. Galing sa ibang bansa, tapos dinala diretso sa dahig. O, kita nyo mga kababayan, may platform eh. Meron silang sinusunod na pattern eh. Ayun, si Coach Oli nagsabi mga kababayan na yung si Ninoy Aquino dinali sa airport. Ibig sabihin, ayun, anong nangyari? Nagkaroon ng matinding away ang pamilya Aquino at pamilya Marcos. Kaya itong mga dilawan, galit na galit kay Marcos. Ilang dekada na hindi na ilibing yung tatay ni BBM sa libingan ng mga bayani. Halos 4 na dekada. Nailibing lang ito nung panahon ni PRRD. Isang araw lang, hiniling ni PRRD, ilibing yan o nalibing. Natuwa yung mga Marcos. O nung nangyari, naka-naka, tinuklaw. Si PRRD, iba man yung pattern, kay Ninoy Aquino, dumating na tegi, si Tatay Digong naman, dinala sa dahig. Kinidnap. O, may pattern nga. Yan ang sabi po, mga kababayan, na kung ating susuriin, ay meron talaga, mga kababayan. From the Philippines. Para hindi ito maulit, BP Sara, request ng taong bayan. It's not because of your father, it's because we deserve it. Soberanya ng Pilipinas, panagutin mo lahat ng involved dito. Hindi lang yung mismong nagdala, kung hindi sino ang kasangkot dito. Na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para nila sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Ang iba pang taga-suporta ng dating Pangulo sa Korte Suprema sa Maynila nagtungo. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ang kanilang ama. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inalala rin ni Senator Ako ito lang sa akin. Dapat talaga, kumilos na ang Supreme Court dito. So dinala na po ito, 1 taon na. And pagkakaalam ko ito, this is not the first time na kinalampag ang Supreme Court. Kaya nga umuugong yung usapin na malapit nang makauwi si PRRD. Dahil naniniwala ako, bagamat minsan nakakasama ng loob na parang tila ang bagal kumilos ng Supreme Court. Pero pagpatuloy nakakalampagin ng Supreme Court, ang Supreme Court po, ang sa tingin ko, ay nananatiling hindi biased. They will decide base sa batas. Ayan, mga kababayan ko.
Totoo naman mga kababayan ko. Manalig po tayo sa kapangyarihan ng Korte Suprema dahil ito na lamang yung ating nakikita na ahensya ng gobyerno na patas. Manalig po tayo at manalangin tayo ng manalangin mga kababayan na makakauwi si Tatay Digong dito. Iyak na naman ako dito. Kita nyo naman mga kababayan ko, kahit saan tumakbo yung mga tumitistigo na humihingi ng katarungan kay Gutesa. Anong ginawa? Ayun, ginawa lang kung ano-anong mga kaso. Sabi nila, nameke ng pirma ng abogado. Hindi pwede yan. Mag-isa lang kasi yan, walang kasama. Ngayon, lumutang ang 18 Marines. Meron pang parating na 100 na Marines. Ang problema naman na nakikita nila ay wrong timing ito. Bakit itinataon na anniversary ng People Power? May politika. Kini-question naman nila, ba't iisa ang affidavit na salaysay ng mga Marines? Ay, gawin nating isa-isa. Sinabi ng NBI, i-deadlock daw yung pagpunta doon. May kahina-hinala. At sinasabi naman ng ombudsman, mga kababayan, yung maleta daw, totoo talaga. Pero ang tumbok nila kay Duterte. Mga kababayan, Duterte. Puro Duterte sila. Naku, mga kababayan ko, saan tayo tatakbo? Siyempre, Korte Suprema na lang. Kaya sinasabi po ni Coach Oli na ating nababalitaan din kasi kayo, pag sinasabi kong lalaya na, binabas nyo ako. Sinasabi ko naman, lalaya ito pag si Sara Duterte ay naging Pangulo. Ngayon, may lumabas na si Coach Oli na talagang may mga bali-balita na si Tatay Digong ay biglang papalayain ng ICC dahil po dito sa kahilingan ng kanyang mga anak sa habeas corpus na ito na sumulat ang pamilya Duterte na palayain si Tatay Digong dahil sa kanyang kondisyon ng kalusugan, yung kondisyon ng kanyang edad. Iba-iba na ang nararamdaman. Hindi na wala nang kakayahan para manatili doon. Di ba? Tuloy pa natin ha. At very confident ako. Very confident ang taong bayan. Kaya nga umuugong itong malapit na makauwi si PRRD. Pag batas ang pag-uusapan at hindi politika, makakauwi si PRRD. I-produce yung habeas corpus, i-produce si PRRD dito sa Pilipinas, hingin po ito ng Supreme Court. Ngayon, kung papayag si Bongbong Marcos or hindi, saka na natin pag-usapan yun. Ang importante, dapat desisyonan ito ng Supreme Court. Alam naman natin dahil may issue si Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa korte. Remember, apakalaki ng utang niya sa estate tax. Final and executory po yun. Dinesisyonan na ng Supreme Court. Bilyon po iyon. Bakit ko alam? Dinidiscuss ko po yun nung campaign period. Hindi po yun desisyon ng mga Duterte. Desisyon po ng korte yun. Hindi bayad na estate tax. Ngayon, hindi na pa nag-uusapan. Okay, mga kababayan ko. Kaya manalig po tayo sa magagawa ng Korte Suprema. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hilingin po natin araw-araw, mga kababayan, na si Tatay Digong ay makauwi at palayain ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiction. At sana nga po, pakinggan po ng Korte Suprema ang kahilingan ng taong bayan. Lalong-lalo na po sa pamilya Duterte sa habeas corpus na ito, na pauwiin na ito. So dito po tayo manalig, mga kababayan, dahil
ang Korte Suprema na lang ang tanging naiiwan na sincere at ito, the final arbiter na tutulong po sa atin. Okay po? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po ng marami.